Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan, nakatira si Mateo, isang tahimik ngunit matiyagang magsasaka na tila ba isinilang na may pasanpasang hirap sa balikat. Ang kanyang maliit na kubo ay yari sa pinagtagpi-tagping kawayan at lumang yero, na sa bawat pag-ulan ay tila sumasabay sa kanyang pag-iyak sa katahimikan ng gabi. Maaga siyang naulila sa mga magulang at mula noon ay natutong umasa sa sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, hindi naging sapat ang ani sa kanyang maliit na lupain. Madalas, ang kanyang hapunan ay kanin na may asin o kaya'y lugaw na halos walang laman. Gayunpaman, hindi kailanman nawala sa kanyang puso ang pag-asa. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa bukid, napansin niya ang isang kakaibang manok sa gilid ng daan. Hindi ito tulad ng karaniwang manok sa baryo. Ang balahibo nito'y makintab na tila kumikislap sa sinag ng papalubog na araw, at ang mga mata nito'y parang may lihim na kwento. Huminto si Mateo. "Bakit ka nandito mag-isa?" Mahina niyang tanong. Tila ba aasang sasagot ang hayop. Ngunit sa halip na tumakbo palayo, lumapit pa ang manok sa kanya. Dahan-dahan itong tumilaok, hindi malakas, kundi tila isang paanyaya. Nagtaka si Mateo. Sa baryo, ang mga manok ay karaniwang mailap, lalo na sa mga estranghero. Ngunit ang isang ito ay kakaiba. "Kung wala kang may-ari, sasama ka na ba sa akin?" Muli niyang sambit. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, sumunod ang manok sa kanya pauwi. Mula noon, naging bahagi na ito ng kanyang araw-araw na buhay. Pinangalanan niya itong Tala dahil sa kinang ng balahibo nito na kahawig ng mga bituin sa langit. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Mateo ang kakaibang ugali ni Tala. Hindi ito basta-basta kumakain ng kahit ano, tila may pinipiling pagkain. Madalas din itong mawala sa gabi at bumabalik lamang sa madaling araw. Isang umaga, nagising si Mateo sa tilaok ni Tala, ngunit hindi ito ang karaniwang tilaok ng isang manok. May kakaibang lakas at lalim ang tunog, na tila ba may dalang mensahe. Paglabas niya ng kubo, napansin niyang may mga nakakalat na butil sa lupa, ngunit hindi ito ordinaryong butil. Kumikinang ang mga ito sa liwanag ng araw. Lumapit siya at pinulot ang isa. "Ginto!" bulong niya, hindi makapaniwala. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Mula sa kawalan, tila may himalang dumating sa kanyang buhay. At nagsimula ito sa isang simpleng manok na kanyang napulot sa daan. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang pag-usbong ng tanong. Ano nga ba ang tunay na pagkatao ni Tala? At bakit tila siya ang napili nito? Hindi pa alam ni Mateo na ang manok na kanyang inalagaan ay hindi lamang magpapabago sa kanyang buhay, kundi magdadala rin ng mga pagsubok na susubok sa kanyang pagkatao, katapatan, at pananampalataya. Sa gabing iyon, habang nakatingin siya sa madilim na kalangitan, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam. Parang may paparating na hindi niya kayang pigilan. At sa kanyang paanan, tahimik na nakamasid si Tala. Ang simula ng pagbabago ay dumating na. Hindi nakatulog ng maayos si Mateo kinagabihan. Paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan ang kinang ng butil na kanyang nakita, ang ginto na tila bakusang lumitaw sa kanyang bakuran. Hindi niya maipaliwanag kung ito ba'y biyaya o simula ng isang bagay na hindi niya pa nauunawaan. Pagsapit ng madaling araw, muli siyang nagising sa tilaok ni Tala. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya sa hangin. Parang may nagbabantay, parang may lihim na gustong magpahayag. Dahan-dahan siyang lumabas ng kubo. At muli,
Naroon ang mga kumikislap na butil sa lupa. Mas marami kaysa kahapon. Lumuhod siya at isa-isang pinulot ang mga iyon. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi na ito maaaring ituring na simpleng pagkakataon lamang. Tala, bulong niya habang lumilingon sa manok. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. Ngunit sa mga mata nito, tila may talino. Parang may naiintindihan na higit pa sa karaniwan. Mula noon, araw-araw ay may mga butil ng gintong lumilitaw sa kanilang bakuran tuwing madaling araw. Hindi nagtagal, nakapag-ipon si Mateo ng sapat upang makabili ng mas maayos na pagkain, bagong kasangkapan sa bukid, at kahit papaano ay naayos ang kanyang kubo. Unti-unting nagbago ang kanyang buhay. Ngunit kasabay ng kanyang pag-angat ay ang pagdating ng mga matang nagmamasid. Sa baryo, mabilis kumalat ang balita. Si Mateo raw, biglang yumaman. May sikreto raw yan. Hindi normal yan. Baka may engkanto o kung anong nilalang ang kasama niya. Isang hapon, habang si Mateo ay naglalakad pa uwi, hinarang siya ni Mang Rodel, isang kilalang mapagmataas at tusong tao sa kanilang lugar. Mateo, malamig ang boses nito. Balita ko, sinuwerte ka raw. Napakamot si Mateo sa ulo, pilit nang ngumiti. Wala naman pong espesyal, Mang Rodel. Nagkataon lang. Wag mo akong lokohin, putol nito. May nakita raw silang kakaibang manok sa inyo. Natahimik si Mateo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Hindi dahil sa kasinungalingan, kundi dahil sa posibilidad na mawala sa kanya si Tala. Alaga ko lang po yon, mahinahon niyang sagot. Ngunit hindi kumbinsido si Mang Rodel. Sa halip, ngumiti ito ng may halong balak. Mag-iingat ka, Mateo. Hindi lahat ng biyaya ay walang kapalit. Iniwan siya nito na puno ng alinlangan. Pag-uwi niya, agad niyang hinanap si Tala. Naroon ito sa likod ng kubo, tahimik na naglalakad, tila ba walang pakialam sa mga nangyayari. Lumapit si Mateo at marahang hinaplos ang ulo nito. Huwag kang mag-alala, bulong niya. Hindi kita pababayaan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang nagsisimula pa lamang ang tunay na pagsubok. Kinagabihan, habang mahimbing na ang baryo, nagising si Mateo sa isang kakaibang tunog. Hindi ito tilaok. Hindi rin ito hangin. Ito ay isang mahinang bulong. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. At doon niya nakita. Si Tala, nakatayo sa gitna ng bakuran, naliliwanagan ng malamlam na liwanag. At ang katawan nito ay tila unti-unting nag-iiba ng anyo. Napaatras si Mateo, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ang simpleng manok na kanyang inalagaan ay may lihim na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. At sa gabing iyon, nagsimulang mabuksan ang pinto sa isang katotohanang magpapabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa kanyang pagkatao. Nanginginig ang buong katawan ni Mateo habang nakasilip sa bintana ng kanyang kubo. Hindi niya maalis ang tingin sa liwanag na bumabalot kay Tala. Ang simpleng anyo ng manok ay tila natutunaw sa kakaibang sinag, unti-unting nagbabago, lumalawak at nagiging anyong hindi niya maipaliwanag. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi ito totoo, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi siya nananaginip. Sa harap ng kanyang mga mata, ang balahibo ni Tala ay kumikislap na parang binubuo ng mga hibla ng ginto. Ang kanyang katawan ay tila lumalaki at sa bawat galaw nito ay may kasamang hangin na umiikot sa paligid. Hanggang sa biglang, tumahimik ang lahat. Ang liwanag ay unti-unting nawala. At sa kinatatayuan ni Tala,
ay isang nilalang na hindi na maituturing na ordinaryong manok. Ito ay mas malaki, mas matikas, at may presensyang tila nagmumula sa isang sinaunang kapangyarihan. Napaatras si Mateo. Ngunit bago pa siya makatakbo, nagsalita ang nilalang. Mateo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang malinaw na tinig, hindi mula sa tao, kundi mula sa nilalang na kanyang inalagaan. Aano ka? Hirap niyang sambit. Sandaling nanahimik ang nilalang bago muling nagsalita. Ako si Tala, ang bantay ng mga biyayang hindi dapat mapasakamay ng sakim. Napaupo si Mateo sa sahig, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Hindi kita pinili dahil sa lakas mo, pagpapatuloy ni Tala. Pinili kita dahil sa iyong puso. Tahimik lamang si Mateo. Pilit inuunawa ang mga salitang kanyang naririnig. Ang mga gintong butil na iyong natanggap ay pagsubok, dagdag pa nito. Hindi iyon basta biyaya, iyon ay isang pananagutan. Pananagutan? Ulit ni Mateo. Oo, sagot ni Tala. Dahil sa mundong ito, maraming naghahangad ng kapangyarihan. At kapag nalaman nila ang aking tunay na anyo, hindi lamang ikaw ang mapapahamak. Napalunok si Mateo. Naalala niya si Mang Rodel, ang mga matang puno ng pagdududa, ang mga bulong sa baryo. May darating, mariing sabi ni Tala. At kapag dumating ang araw na iyon, kailangan mong pumili, sarili mo o ang tama. Unti-unting bumalik sa normal ang anyo ni Tala. Sa loob lamang ng ilang sandali, muli itong naging isang simpleng manok. Tahimik, walang imik, parang walang nangyari. Ngunit para kay Mateo, wala nang babalik sa dati. Ang mundo na kanyang kinagisnan ay biglang naging mas malawak at mas mapanganib. Kinabukasan, tila walang kakaiba sa baryo. Ngunit sa bawat hakbang ni Mateo, ramdam niya ang bigat ng lihim na kanyang dinadala. Habang naglalakad siya papunta sa bukid, napansin niyang may mga taong nagbubulungan habang siya'y dumadaan. At sa dulo ng daan, nakita niya si Mang Rodel. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong dalawang lalaking hindi niya kilala, mga mukhang dayo, ngunit ang kanilang tindig ay hindi pangkaraniwan. Mga matang matatalim, mga mukhang walang emosyon, at sa kanilang mga kamay ay tila mga bagay na hindi ginagamit sa simpleng pamumuhay sa baryo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Naalala niya ang sinabi ni Tala, may darating. At ngayon, narito na sila. Hindi na itinuloy ni Mateo ang pagpunta sa bukid. Sa halip, dahan-dahan siyang umatras, pilit na hindi pinapahalata ang kaba sa kanyang dibdib. Ang presensya ni Mang Rodel at ng dalawang dayo ay sapat na upang iparamdam sa kanya na ang kanyang lihim ay malapit ng mabunyag. Pagdating sa kanyang kubo, agad niyang hinanap si Tala. Naroon ito, tahimik na nakatayo sa lilim ng puno, tila ba naghihintay. Tala, mahina niyang tawag. Unti-unting lumapit ang manok at tumingin sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi na kailangan ng mga salita. Alam ni Mateo na nauunawaan nito ang kanyang nararamdaman. Dumating na sila, bulong niya. Ano ang gagawin ko? Tahimik ang paligid. Ngunit maya-maya, narinig niya muli ang tinig ni Tala, hindi sa kanyang tainga, kundi tila sa kanyang isipan. Panatilihin mong malinaw ang iyong puso. Napapikit si Mateo. Hindi sapat yon, sagot niya sa mahinang tinig. Hindi ko alam kung paano ko sila haharapin. Hindi mo kailangang labanan ang lahat,
sagot ni Tala. Ngunit kailangan mong panindigan ang tama. Bago pa siya makapagsalita, may kumatok sa kanyang pintuan. Isang malakas, mariing katok. Tok! 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 Napatigil si Mateo. Mabagal siyang lumapit sa pinto, at sa bawat hakbang ay tila bumibigat ang kanyang mga paa. Pagbukas niya, nakaharap niya si Mang Rodel, kasama ang dalawang lalaking nakita niya kanina. Magandang araw, Mateo, ani Mang Rodel, may pilit na ngiti. Pwede ba kaming pumasok? Wala siyang nagawa kundi tumango. Pumasok ang tatlo, at agad nilang sinuri ang loob ng kubo. Ang kanilang mga mata ay tila may hinahanap, isang bagay na hindi nila kayang pangalanan, ngunit alam nilang naroon. Simple lang ang bahay mo, sabi ng isa sa mga dayo, malamig ang boses. Ganito lang po talaga, sagot ni Mateo, pilit na kalmado. Lumapit si Mang Rodel sa kanya. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa, diretsong sabi nito. Alam naming may kakaiba sa manok mo. Natahimik si Mateo. Gusto naming makita, dagdag ng isa pang lalaki. Wala pong espesyal doon, sagot ni Mateo. Alaga ko lang po. Biglang sumingit ang isa sa mga dayo. Kung wala kang dapat ikatakot. Tumahimik ang buong kubo. Sa likod ni Mateo, naroon si Tala, nakamasid, tahimik, ngunit ramdam ang presensya. Naroon ang sandali ng pagpili, isang hakbang na maaaring magbago ng lahat. Pinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Naalala niya ang lahat, ang kanyang kahirapan, ang pagdating ni Tala, ang mga gintong butil, at ang babala. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi ninyo siya makukuha. Nagbago ang ekspresyon ng tatlo. Pag-isipan mong mabuti ang sinasabi mo, malamig na sabi ni Mang Rodel. Ngunit hindi na umatras si Mateo. Hindi siya gamit. Hindi siya para ibenta o pag-interesan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa loob ng kubo. Hanggang sa biglang kumilos ang isa sa mga dayo. Sa isang iglap, hinablot nito si Tala. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang malakas na liwanag ang sumabog sa loob ng kubo. Napapikit ang lahat, at sa gitna ng liwanag, muling nagbago si Tala. Ang simpleng manok ay naging isang makapangyarihang nilalang. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hindi kayo karapat-dapat. Napaatras ang tatlo, takot ang makikita sa kanilang mga mukha. Ang kubo ay tila nanginginig sa lakas ng enerhiyang bumabalot kay Tala. Ngunit hindi ito nagtagal. Unti-unting nawala ang liwanag. At sa isang iglap, nawala si Tala. Nawala ang presensya. Nawala ang himala. Napatayo si Mateo, nanlumo. Tala, mahina niyang tawag, ngunit walang sumagot. Sa unang pagkakataon, nawala sa kanya ang manok na nagbigay ng liwanag sa kanyang madilim na buhay. At sa likod niya, ang tatlong lalaki ay tahimik, ngunit ang kanilang mga mata ay puno na ng kasakiman. Nagsimula na ang tunay na laban. Nanatiling nakatayo si Mateo sa gitna ng kanyang kubo, tila napako sa lugar kung saan huling nasilayan ang liwanag ni Tala. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa anumang sigaw. Isang katahimikang puno ng pagkawala. Tala, muli niyang bulong. Ngunit ang dating presensya na nagbibigay sa kanya ng lakas ay tila naglaho na parang usok sa hangin. Sa likuran niya, marahang nagsalita si Mang Rodel. Hindi pa tapos ito, Mateo. Hindi na sumagot si Mateo.
Hindi na niya kailangang marinig ang mga susunod pang salita. Alam niyang ang pagkawala ni Tala ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng kanyang desisyon, ng kanyang pagtindig, at ng kasakiman ng iba. Umalis ang tatlo, ngunit iniwan nila ang bakas ng panganib. Pagkalipas ng ilang sandali, napaupo si Mateo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng pangungulila. Sa unang pagkakataon mula nang dumating si Tala sa kanyang buhay, muli niyang naramdaman ang matinding pag-iisa. Ngunit sa pagkakataong ito, mas masakit. Dahil alam niyang may nawala sa kanya na hindi na basta-basta mapapalitan. Lumipas ang maghapon na parang walang kulay. Hindi na siya kumain. Hindi na siya lumabas. Tanging ang alaala ni Tala ang umiikot sa kanyang isipan. Ang unang pagkikita nila, ang mga gintong butil, ang mga babala, at ang huling liwanag. Pagsapit ng gabi, habang nakahiga siya sa malamig na sahig, may narinig siyang mahina. Isang tilaok. Napamulat siya. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng kubo. Sa dilim ng gabi, naroon ang katahimikan ng baryo. Ngunit sa hangin, may kakaibang pakiramdam. Parang may tumatawag sa kanya. Muling umaling-awngaw ang tilaok. Hindi ito malapit. Ngunit hindi rin ito karaniwan. Parang isang gabay. Tala? Mahina niyang tawag. At sa sandaling iyon, naramdaman niya, hindi pa tapos ang lahat. May natitira pa. May pag-asa pa. Hindi na siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang kanyang lumang bag, naglagay ng kaunting pagkain at tubig, at sinindihan ang isang maliit na lampara. Sa kabila ng dilim at panganib, handa siyang sundan ang tinig na iyon. Hindi dahil sa ginto. Hindi dahil sa himala. Kundi dahil sa utang na loob at sa koneksyon na hindi niya kayang talikuran. Habang papalayo siya sa kanyang kubo, hindi niya napansin ang matang nagmamasid mula sa anino. Sa di kalayuan, naroon si Mang Rodel, kasama ang dalawang dayo. Atin siyang sundan, bulong nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang sila ang naghahanap. Sa kailaliman ng kagubatan, may mga mata ring naghihintay. Mga matang hindi tao. Mga matang nagbabantay. At habang papalalim ang gabi, mas lalong lumalapit si Mateo sa isang katotohanang magbabago sa lahat ng kanyang paniniwala. Ang pagkawala ni Tala ay hindi wakas. Ito ay simula ng isang paglalakbay. Isang paglalakbay na susubok sa kanyang tapang, katapatan at pagkatao. At sa bawat hakbang niya sa dilim, iisa lamang ang kanyang panalangin na sana hindi pa huli ang lahat. Mas lumalim ang dilim habang papasok si Mateo sa kagubatan. Ang liwanag mula sa kanyang lampara ay tila kinakain ng makakapal na dahon at sanga sa paligid. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang tunog ng tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng kanyang paa. Tila ba ipinapaalam sa buong gubat ang kanyang presensya. Ngunit hindi siya tumigil. Sa kanyang isipan, malinaw pa rin ang tilaok ni Tala. Mahina ngunit matatag, parang isang gabay na hindi siya iiwan. Malapit na ako, bulong niya sa sarili kahit hindi niya alam kung saan eksaktong pupunta. Biglang umihip ang malamig na hangin. Napatigil si Mateo. Sa isang iglap, tila nagbago ang paligid. Ang mga puno ay parang mas yumuko, ang hangin ay naging mas mabigat, at ang katahimikan ay naging mas matindi. Hanggang sa may narinig siyang yabag. Hindi isa, hindi dalawa, marami. Mabilis siyang lumingon, ngunit wala siyang makita.
Tanging mga anino ang gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. May tao ba dyan? Lakas loob niyang tanong. Walang sumagot. Ngunit maya-maya, isang boses ang umalingaw-ngaw. Hindi lahat ng pumapasok dito ay nakakalabas. Napaatras si Mateo. Sinong nagsasalita? Tanong niya, pilit pinipigil ang takot. Mula sa likod ng isang malaking puno, unti-unting lumitaw ang isang matandang lalaki. Mahaba ang balbas nito, at ang kanyang mga mata ay tila nakakita na ng maraming lihim ng mundo. Hinahanap mo ang nawawala, sabi nito. Nanlaki ang mata ni Mateo. Alam ninyo po? Agad niyang tanong. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, lumapit ito ng kaunti at pinagmasdan siya. Hindi lahat ng nawawala ay dapat hanapin, sagot nito. May mga bagay na nawawala upang ilayo ka sa kapahamakan. Hindi si Tala, maring sagot ni Mateo. Hindi siya ganoon. Sandaling natahimik ang matanda. Kung ganoon, sabi nito, handa ka bang harapin ang katotohanan? Handa ako, walang pag-aalinlangang sagot ni Mateo. Ngumiti ang matanda, ngunit hindi ito masaya. Kung susundan mo ang tinig na naririnig mo, dadalhin ka nito sa lugar na hindi nasaklaw ng karaniwang mundo, paliwanag nito. Doon hindi sapat ang tapang, kailangan mo ng malinis na hangarin. Humigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang lampara. Gagawin ko ang lahat, sabi niya. Hindi lahat ay sapat, sagot ng matanda. Biglang nagbago ang hangin. Ang paligid ay tila umikot. At sa isang iglap, nawala ang matanda. Napatingin si Mateo sa paligid. Wala na ito. Tanging ang gubat at ang malamig na hangin ang natira. Ngunit bago pa siya makagalaw, muling narinig ang tilaok ni Tala. Mas malakas, mas malinaw, mas malapit. At sa pagkakataong ito, may kasamang liwanag sa di kalayuan, isang gintong sinag na sumisilip sa pagitan ng mga puno. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumakbo siya patungo rito. Habang papalapit siya, naramdaman niyang parang may humihila sa kanya. Isang puwersang hindi niya kayang ipaliwanag. Hanggang sa makarating siya sa isang malawak na clearing. At sa gitna nito, isang bilog na liwanag, umiikot, tila isang pintuan. Napahinto si Mateo. Ang kanyang puso ay malakas ang tibok. Dito ba? Bulong niya. Muling umalingaw-ngaw ang tilaok ni Tala mula sa loob ng liwanag. Wala nang pagdadalawang isip. Huminga siya ng malalim. At sa unang hakbang niya papasok, nawala ang lahat ng tunog. Nawala ang gubat. Nawala ang mundo na kanyang kinagisnan. At sa kanyang pagmulat, isang bagong daigdig ang bumungad sa kanya. Isang lugar kung saan ang katotohanan ay hindi na kayang takasan. Unti-unting namulat si Mateo, tila ba mula sa isang mahabang panaginip. Ngunit agad niyang napansin, hindi ito panaginip. Ang lupa sa kanyang kinatatayuan ay hindi karaniwang lupa. Ito'y kumikislap na parang pinulbos na ginto. At ang hangin ay may kakaibang init at lamig na sabay niyang nararamdaman. Ang kalangitan ay hindi bughaw. Ito'y may halong gintong liwanag at malalalim na kulay na hindi niya maipaliwanag. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Nasaan ako? Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa di kalayuan, may mga anyong gumagalaw, hindi malinaw kung tao, hayop, o kung anumang nilalang. Ang kanilang mga galaw ay mabagal, ngunit may kakaibang ritmo,
na tila sumusunod sa isang hindi naririnig na musika. Biglang umalingaw-ngaw ang tilaok ni Tala. Mas malinaw, mas malapit. Agad siyang tumayo at sinundan ang tunog. Sa bawat hakbang niya, tila mas bumibigat ang kanyang katawan. Parang sinusukat ng lugar na ito ang kanyang pagkatao. Hanggang sa makarating siya sa isang malawak na liwasan. At doon, nakita niya si Tala. Ngunit hindi na ito ang simpleng anyo na kanyang nakasanayan. Sa harap niya ay isang napakalaking nilalang. Ang mga balahibo nito ay parang gawa sa purong liwanag at ang mga mata nito ay naglalaman ng lalim na tila kayang sumilip sa kaluluwa ng sinumang tumingin. Tala, mahina niyang sambit. Unti-unting lumapit ang nilalang. Dumating ka. Ang tinig nito ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, hindi lamang sa hangin kundi sa mismong kanyang isipan. Hindi kita iniwan, sagot ni Mateo, puno ng damdamin. Hinahanap kita. Sandaling natahimik si Tala. Alam ko, sagot nito. At dahil doon, ikaw ay narito. Nasaan ba ako? Tanong ni Mateo. Ito ang daigdig na pinagmumulan ng mga biyaya, paliwanag ni Tala. Isang lugar na hindi nakikita ng karaniwang tao. Isang lugar kung saan sinusubok ang puso ng mga napipili. Napatingin si Mateo sa paligid. Napipili? Ulit niya. Oo, sagot ni Tala. Hindi ka nagkataon lamang, pinili ka dahil may kakayahan kang hindi magpadala sa kasakiman. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang nagdilim ang kalangitan. Ang gintong liwanag ay unti-unting natabunan ng isang aninong kumakalat sa buong lugar. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano yon? Tanong niya. Biglang naging seryoso ang anyo ni Tala. Siya na ang darating, sagot nito. Mula sa kalayuan, may isang anyo ang unti-unting lumilitaw. Hindi ito ganap na malinaw, parang binubuo ng usok at anino. Ngunit ang presensya nito ay sapat upang magdulot ng takot na hindi kayang ipaliwanag. Sa bawat hakbang nito, tila nanginginig ang buong daigdig. Siya ang kabaligtaran ng aking layunin, sabi ni Tala. Kung ako ang nagbabantay ng biyaya, siya ang naghahangad na agawin ito. Napaatras si Mateo. Ano ang gagawin ko? Tanong niya. Tumingin sa kanya si Tala. At ito na ang tunay na pagsubok, sabi nito. Unti-unting lumapit ang anino. At sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Mateo na ang laban ay hindi lamang para kay Tala, kundi para sa kanyang sarili. Unti-unting lumapit ang nilalang na yari sa anino. Sa bawat galaw nito, tila nababawasan ng liwanag sa paligid. Ang gintong lupa ay nawawalan ng kinang at ang hangin ay naging mabigat. Parang may dalang galit at lungkot na pinagsama. Napaatras si Mateo. Ang kanyang dibdib ay kumakabog ng mabilis, ngunit hindi siya makagalaw. Parang may puwersang pumipigil sa kanya, hindi pisikal, kundi mula sa kanyang kalooban. Mateo, napakunot ang kanyang noo. Ang tinig na iyon ay hindi kay Tala. Ito ay pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito narinig. Mateo, halika. Unti-unti siyang napalingon sa pinanggagalingan ng boses. At doon niya nakita isang anyo na kahawig niya. Parehong mukha, parehong anyo. Ngunit ang mga mata nito ay malamig, walang emosyon at puno ng kasakiman. Hindi ka na kailangang maghirap, sabi ng anino niyang kaharap. Lahat ng gusto mo, kayang ibigay ng kapangyarihang ito.
Napalunok si Mateo. Hindi ikaw, nanginginig niyang sabi. Ngumiti ang anino. Ako ang bahagi mo na matagal mong tinatago, sagot nito. Ang bahagi na pagod na sa kahirapan. Ang bahagi na gustong makamit ang lahat, kahit ano pa ang kapalit. Napapikit si Mateo. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang lahat. Ang gutom, ang hirap, ang mga gabing walang makain, ang mga taong minamaliit siya. Hindi ba't gusto mong magbago ang buhay mo? Tukso ng anino. Hindi ba't iyon ang dahilan kung bakit mo tinanggap ang biyaya? Napahawak si Mateo sa kanyang ulo. Hindi iyon ang dahilan, pilit niyang sabi. Kung ganoon, sagot ng anino, patunayan mo. Biglang nagbago ang paligid. Sa isang iglap, nakita ni Mateo ang kanyang sarili. Isang malaking bahay. Masaganang buhay. Mga taong gumagalang sa kanya. Wala nang kahirapan. Wala nang sakit. Isang desisyon lang, bulong ng anino. Ibigay mo si Tala at ang lahat ng ito ay magiging iyo. Napatigil si Mateo. Tahimik ang mundo. Ang tukso ay malinaw. Ang kapalit ay simple. Dahan-dahan siyang napatingin kay Tala. Ang nilalang ay tahimik, nakamasid lamang. Walang sinasabi, walang pinipilit. Isang pagsubok, isang pagpili. Pinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. At sa loob ng katahimikan, hinanap niya ang sagot, hindi sa kanyang isip, kundi sa kanyang puso. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. At sa pagkakataong iyon, wala na ang alinlangan. Hindi ko siya ibibigay. Nawala ang ngiti ng anino. Pag-isipan mong mabuti. Hindi, putol ni Mateo. Mas matatag ang tinig. Kahit bumalik ako sa wala, hindi ko ipagpapalit ang tama. Isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nagbago ang anyo ng anino. Mula sa kahawig niya, naging mas madilim, mas malaki, mas nakakatakot. Kung ganoon, pipilitin kitang pumili. Biglang sumabog ang lakas mula sa nilalang. Napaatras si Mateo, natumba sa lupa. Ang buong paligid ay tila gumuho. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang liwanag ang muling sumikat. Si Tala. Ang kanyang anyo ay nagningning, mas maliwanag kaysa dati. At dito nagtatapos ang iyong tukso, malakas na sabi nito. Tinakpan ng liwanag ang dilim. At sa gitna ng dalawang puwersa, nakatayo si Mateo. Hindi natakot. Hindi na nag-aalinlangan. Kundi handa. Harapin ang susunod na mangyayari. Ang liwanag ni Tala ay sumabog sa buong daigdig na iyon. Parang araw na biglang sumikat sa gitna ng gabi. Ang dilim na dala ng nilalang ay umurong, ngunit hindi tuluyang nawala. Sa halip, lalo itong naging mabigat, masiksik, mas mapanganib. Nakatayo si Mateo sa pagitan ng dalawang puwersa. Sa kanyang kaliwa, ang liwanag, dalisay, at mainit. Sa kanyang kanan, ang dilim, malamig, at mapanlinlang. Hindi pa ito tapos, ungol ng nilalang na anino. Ang tinig nito ay parang sabay-sabay na bulong ng maraming tao, puno ng galit at pagnanasa. Humakbang ito palapit. Sa bawat galaw nito, ang lupa ay tila nababasag at ang hangin ay umiiyak. Tala, mahina ngunit matatag na tawag ni Mateo. Lumapit ang nilalang ng liwanag. Hindi mo kailangang matakot, sabi nito, ngunit kailangan mong manindigan. Napahigpit ang kamao ni Mateo.
Paano ko siya lalabanan? Tanong niya. Hindi sa lakas, sagot ni Tala, kundi sa kung sino ka. Biglang sumugod ang nilalang na anino. Sa isang iglap, lumawak ito at tinakpan ang buong paligid. Ang dilim ay parang alon na handang lunurin ang lahat. Napapikit si Mateo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang gutom, ang lungkot, ang pangungutya, ang pagnanais na magkaroon ng mas maayos na buhay. Ngunit kasabay nito, ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan, ang kanyang pagtanggi sa kasakiman. Hindi ako perpekto, bulong niya. Ngunit alam ko kung ano ang tama. Iminulat niya ang kanyang mga mata. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya natatakot. Isang liwanag ang unti-unting lumabas mula sa kanyang dibdib. Hindi ito kasing lakas ng kay Tala. Hindi ito kasing kinang. Ngunit ito ay malinaw, totoo, at sapat. Napaatras ang anino. Ano ito? Galit nitong sigaw. Katotohanan, sagot ni Mateo. Lumakas ang liwanag. Unti-unting nabasag ang anyo ng dilim. Sa bawat hakbang ni Mateo pasulong, ang anino ay tila humihina. Parang nawawalan ng lakas sa harap ng isang bagay na hindi nito kayang kontrolin. Hindi ka maaaring manalo, sigaw nito. Hindi ko kailangang manalo, sagot ni Mateo. Kailangan ko lang piliin ang tama. Sa huling sandali, sumiklab ang liwanag at ang dilim ay tuluyang naglaho. Tahimik, maliwanag, payapa, unti-unting bumalik sa normal ang paligid. Ang gintong lupa ay muling kuminang at ang hangin ay naging magaan. Napaupo si Mateo, hinihingal. Tapos na ba? Mahina niyang tanong. Lumapit si Tala. Tapos na ang laban, sabi nito. Ngunit hindi pa ang iyong paglalakbay. Napatingin si Mateo sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Tala, isang ngiting may halong paggalang. Pinili mo ang tama kahit may kapalit, sabi nito. At dahil doon, handa ka na sa huling yugto. Napatitig si Mateo. Huling yugto? Unti-unting lumiwanag ang paligid. At sa gitna ng liwanag, may isang bagong landas na lumitaw. Isang landas na magdadala sa kanya pabalik. Ngunit hindi na bilang ang dating Mateo, kundi bilang isang taong handa nang baguhin ang kanyang tadhana. Tahimik ang paligid habang nakatayo si Mateo sa harap ng landas na unti-unting lumiwanag sa kanyang harapan. Ang daigdig na kanyang pinasukan ay tila unti-unti nang naglalaho, parang isang panaginip na matatapos na. Ngunit ang kanyang nararamdaman ay hindi panaginip. Ito ay totoo, at siya ay nagbago na. Tala, mahina niyang tawag. Lumapit ang nilalang, ang liwanag nito ay hindi na nakasisilaw, kundi nagbibigay ng kapanatagan. Panahon na, sabi nito. Saan? Tanong ni Mateo. Sa mundong pinanggalingan mo, sagot ni Tala. Ngunit hindi ka na babalik bilang dati mong sarili. Napayuko si Mateo. Hindi ko na kailangan ng ginto, sabi niya. Hindi ko na kailangan ng himala. Sandaling natahimik si Tala. At ano ang kailangan mo? Tanong nito. Unti-unting itinaas ni Mateo ang kanyang ulo. Isang pagkakataon, para gawin ang tama, ngumiti si Tala. At iyon ang tunay na biyaya.
Unti-unting nagliwanag ang landas. Sa bawat hakbang ni Mateo, naramdaman niyang parang may iniiwan siya. Hindi lamang ang mahiwagang daigdig, kundi ang dating sarili niyang puno ng takot at pagdududa. At sa huling hakbang, nawala ang lahat ng liwanag. Muling bumalik ang kanyang paningin. Naroon siya sa gitna ng kagubatan. Tahimik. Parang walang nangyari. Ngunit may isang bagay na naiiba. Ang kanyang puso. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang kubo. Sa kanyang pagdating, napansin niyang naroon pa rin ang kanyang simpleng tahanan. Ang mga bagay ay hindi nagbago. Ngunit siya ay nagbago na. Sa likod ng kubo, naroon si Tala. Sa kanyang simpleng anyo bilang isang manok. Tahimik. Payapa. Napangiti si Mateo. Hindi na siya nagtanong. Hindi na siya naghahanap ng paliwanag. Dahan-dahan siyang lumapit at hinaplos ang ulo nito. Salamat, bulong niya. Mula noon, hindi na muling nagpakita ng kakaibang kapangyarihan si Tala. Wala nang gintong butil. Wala nang liwanag na sumasabog sa gabi. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Dahil si Mateo ay nagsimulang magtrabaho, hindi dahil sa pangangailangan lamang, kundi dahil sa layunin. Tinulungan niya ang mga kapitbahay. Ibinahagi ang kanyang ani. At unti-unting nagbago ang tingin ng baryo sa kanya. Hindi dahil siya ay yumaman, kundi dahil siya ay naging mabuting tao. Si Mang Rodel at ang mga dayo ay hindi na muling nagpakita. Parang nilamon sila ng sarili nilang kasakiman. At sa bawat umaga, sa bawat tilaok ni Tala, naaalala ni Mateo ang lahat. Ang pagsubok, ang tukso, ang pagpili, at ang katotohanan na ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa himala, kundi sa puso ng taong handang piliin ang tama. Sa simpleng buhay na kanyang tinahak, natagpuan ni Mateo ang yaman na hindi kayang nakawin, hindi kayang bilhin, at hindi kailanman mawawala. At sa kanyang tabi, ang manok na minsang nagdala ng himala ay nanatiling tahimik na saksi sa isang buhay na tunay na nagbago. Wakas.